Pagka dumating yung sasakyan ni Mahal na Reyna mga kainex, no? Gantong-ganto din katulad ng sasakyan ng ating panganay na prinsesa. Ayan, ganyan, HRV pero 2025 model. Ganda, no? Yan. Tingnan natin. Bibili ko nga pala ng pagkain yung dalawang aso ngayon, Ano ba itong winter, spring, summer, or fall? Tuloy ang buhay sa Canada. Binili ng panganay na prinsesa natin. Nako. Ito chicken siya, Chicken, grabe, Talagang pasalubong ng panganay na prinsesa natin sa kanyang mga alagang aso. So by the way, ang may-ari ng mga aso natin mga kainag, si panganay na prinsesa. Pero nag-aalaga tayo lang. Siya yung bumili, sa atin binigay yung responsibilidad. Pero okay lang, masaya naman tayo sa mga aso natin, At saka gusto rin naman namin. Yung tinapay, baba mo na rin. Para may makakain tayo. Sige, alis muna kami ni mama, ha? Sige, alis muna tayo, ma. Let's go. Lamig. Madilim ang ating panahon ngayon. Ayan, madilim, Susuot ko na yung pantalon na winter pants mga kainags na in-order natin sa Amazon, Ayan, Ganda, Parang sundalo, Ganda siya, maganda siya sa winter. So pupunta muna ako dito sa sa Tim Hortons. Si Mahal na Reyna nagpadala ng pera sa Western Union. Dito ko na hihintayin si Mahal na Reyna. Kakain muna kami. Yan, so dito na kami ni Mahal na Reyna mga kainags, Chicken noodles yan, ma. Chicken noodles to. Sarap yan. Wow, sarap. Sarap. Tapos meron, ganito, ay wala yung nakaraan, yung paborito natin, yung broccoli. Ayan, mga kainags. Kakain namin ni Mahal na Reyna. Kakain muna kami. Susubo muna kami para meron laman ang aming tiyan bago tayo magsimula sa ating gagawin yung araw na to. Yan, may ito tinapay yan. Wow. Yan, so tapos na kaming kumain ni Mahal na Reyna mga kainags, Ano, nabusog? Nabusog ba ang asawa ko, Mahal? Maganda? Yun. Kukunin mo natin yung mga gamit natin sa sasakyan natin. Lamig, katabi mo pa ako, kaya nakayakap pa ako sa'yo. Lamig talaga. Yan. Sige, mauna ka sa loob, kukunin ko na yung mga gamit natin sa sasakyan. Yan, madulas yan mga kainags, Dulas yan. Ingat tayo sa paglalakad natin, Grabe. Yan, paunahan na muna natin si Mahal na Reyna dun sa sa loob ng Lucky mga kainags, Ako na lang kukuha doon ng mga basket, pati lagayan ng tubig sa truck natin. Ano, ma? Naghahanap ng si Mahal na Reyna nung Mang Tomas kasi meron ka na nakuha? Ito pala. Ito pala, hindi, undox naman to nakuha mo. Isang undox saka isang Mang. Isang undox sa Mang Tomas. Yan. Ayos kasi magluluto siya ng paksiw na baboy. Lechon. Binigay sa kanya nung isa sa mga subscribers natin nung nag-birthday, shoutout sa kanya. Dito na tayo sa sasakyan mga kainags, So ilan ba yung ating ilan? Temperature ngayon, malamig. Grabe. So tanongin natin kay Meta kung ilan yung temperature ngayon. Yabang, Doon sa mga hindi nakakaalam, pag may mga katanungan kayo, pwede nyo yung tanong sa Meta Ray-Ban natin. Hey Meta, what's the temperature today? Edmonton City. Negative 17 degrees Celsius. Tama, negative 17 Celsius. Ayan, negative 17 Celsius. Yung orasan natin, mali yan, hindi ko pa na-adjust, Mag-aalas 4 pa lang ng hapon ngayon mga kainags, Dito kasi mag-aalas 5 na Yan, di ba nagpapalit tayo ng oras dito? Hindi ko na na-adjust. Mali yung temperature ni Meta. Hindi, negative 17 nga 23 nga Feels like negative 23. Yan siguro yun. Tingnan mo, feels like negative 21. Hindi, tama rito sa negative 17 Pero baka yung feels like negative 23 yung sinasabi ni Mahal na Reyna. May mga ganun yan tama Yan yung sinasabi ko sa'yo. So ito mga kainags, yan katulad yan Dito ay negative 18. Tapos yung feels yan, feels like negative 24. Yan. Mali yung tama, sabi siya feels like negative 23. Grabe. So di bali mga kainags, pag nakalipas naman tong buwan ng December, pag nag-January na, mabilis na yan. So ngayon, wala pang alas 5 ng gabi o ng hapon, madilim na ang panahon natin kung napapansin nyo, ayan, dilim na. Ayan, pero pagka mga January na, January 2nd week ng January,
okay na yan mga kainags, ano? Hanggang mag-February na, kasi alam natin na malapit na mag-spring, kaya medyo masaya na tayo niyan. Basta matapos lang ang buwan ng December, masaya na tayo niyan. Medyo humahaba na yung liwanag. So dito tayo sa loob ng sasakyan mga kainags, ano? At kapag nasa labas ka tapos naglakad ka na wala kang face mask, mararamdaman mo talaga yung yung lamig sa ilong mo. Pati yung ilong mo, yung hininga mo mapoprosen. Kaya pagka ganito kalamig ang panahon, malamig talaga mga kainags, ano? Maglagay kayo ng ng takip sa ilong nyo, o kaya face mask. Yan, kasi halos lahat ng mga naglalakad dito may mga nakatakip na ganun, para hindi pasukan ng malamig na hangin yung ilong. Talagang parang pag pinitik mo yung ilong mo, mababali, matatanggal. May sasagutin lang tayong question and answer dito mga kainags, ano? Question. May nag-comment kasi si Maris Cuvar. Sabi ni Maris Cuvar, pagka daw ba na-reject ang work permit mo, paano po yun? Di na uli pwede mag-apply uli ng work permit? Pwede naman, syempre pwede yun. So pag na-refuse ang work permit mo or yung application mo, kung ano mga application mo dito sa Canada, pwede kayong mag-reapply. Pero ang hindi natin alam kung ano yung magiging resulta uli. Yan, pwede kayong mag-reapply. Halimbawa, ilang beses kayo na-deny, ilang beses kayo na-refuse, pwede kayong mag-apply. Apply lang ng apply. Pero syempre ang sagot hindi natin masisigurado yan, dahil ang kasagutan ay nasa mga immigration officer na yan. So usually, base sa aking nalalaman at base sa aking experience at mga narinig sa mga kaibigan natin na nag-share, yung sa Pilipinas kasi may mga nag-apply sila ng working visa papunta rito sa Canada. May mga na-deny, may mga na-refuse. Tapos ang ginawa nila, nag-apply uli sila. So na-refuse uli. So nag-apply uli sila, na-refuse uli. Kasi ang pagkakatingin ko sa Pilipinas mga kainags, ano, once na na-refuse ka na sa yung ina-applyan, halimbawa visa, working visa papunta sa Canada, parang tingin ko parang lagi ka nang i-refuse, kasi parang unang refusal pa lang doon na sila agad nagre-rely. Yan, katulad ng nangyari kay Mahal na Reyna. Di ba Mahal na Reyna? Si Mahal na Reyna nag-apply ng yan dito mga kainags, working permit under a Dairy Queen. So ano siya nangyari, no? Kasi wala siyang experience sa fast food, na denied siya. So tapos ang nangyari nito, nung napunta na ako sa Canada, naging skilled worker na nga ako, cook sa Boston Pizza. In-apply ko sila under my category, skilled worker. Yun nga, nabanggit ko na nung nakaraan, gumamit ako ng agent. So yung agent hindi niya tinanggap hindi niya hiningi sa akin para ipasa namin yung certificate na meron akong savings sa bangko. Yan, kasi kailangan yun no. So ako pa yung nag-hesitate sa agent na ilagay natin to, isama natin itong certificate sa bangko, nakatibayan na meron akong pera na pwede kong suportahan yung mag-ina ko once na dumating dito sa Canada. So hindi tinanggap ng agent ko yun. So sabi niya, hindi, okay na tong work permit. So sa madaling salita, na-denied sila Mahal na Reyna. Diba? Denied ka agad. Ang dahilan kung bakit na-deny, insufficient funds, na hindi ko kayang suportahan yung mag-ina ko dito pagdating nila dito sa Canada. So yun, sama ng loob ko dun sa agent ko. So yun na, inulit-uli namin, ni-reapply, pero hindi pa rin tinanggap nga nung aking agent yung certification. Sabi niya, hindi, okay na to, sabi niya ganoon. So syempre bilang isang aplikante, bilang isang customer, dapat sundin mo ako, di ba? Kapirasong papel lang naman yun. Kung halimbawa, ikaw bibili ka ng pagkain sa restaurant, kung ano yung gusto mo, yun ang ibibigay sa iyo ng restaurant, di ba? Kasi customer ka Pero yung agent ko, ayaw niya, hindi niya tinanggap. Hindi, okay na to, sabi niya ganoon. Ang naging reason ng unang deny, insufficient funds. Tapos syempre, yun, nung pinasa, denied uli. Pero nag-expect na ako na walang mangyayari doon. So na-deny uli, tapos yun na nga. Ako na yung nag-apply nung permanent residency namin. Hindi na ako gumamit ng agent or agency. Di ba, nakatipid pa ako sa pambayad sa processing fee, pati sa ipagbayad sa agent. Yan, kaya nakarating sila Mahal na Reyna dito. Pati citizenship namin, nabanggit ko na rin sa nakaraang vlog natin. In-apply ko na rin, ako na rin gumawa. Yun ang nangyari. So yun na nga mga kainags, So usually, pag na-denied ka na at nag-apply ka uli, base sa aking nalaman na share sa akin,
parang medyo tagilid, no? Tagilid na uli sa mga pangalawang pagkakataon, pangatlong pagkakataon, especially pag pang-apat na. Yan. Hindi naman sa dinidiscourage ko kayo mga kainags, no? Sinasagot ko lang yung tanong ng isang viewers natin o subscribers natin na nag-comment. So yun na nga, once na kasi na ma-denied ka, parang yung susunod parang medyo unless kung talagang yung immigration officer ay talagang bubusisiin niya ng busisiin talaga. Pero syempre sa dinami-dami ng mga nag-a-apply, sa dinami-dami ng mga application na mga nire-review nila sa citizenship or sa immigration, medyo syempre kailangan nila ng tight time para, di ba, para matapos nila. So yun yung kadalasang nangyayari. Pero meron ako nabalitaan mga kainis, maging kasama ko rin sa Boston Pizza, na denied siya ng 3 beses sa working visa application niya papunta ng Canada dito. 3 beses na denied. Pero nung pang-apat na pag-apply niya ng working visa, na-approve mga kainags, na-approve sa pang-apat. Yan, kasama ko sa Boston Pizza yon. So yun, after 3 denied, pumasa nung pang-apat. So yun, ganun ang nangyari. Pero syempre gastos mga kainis, no? Pero importante ngayon, nandito na siya sa Canada. So yun lang, natanong ko lang. Pero pwede kayo mag-comment mga kainis, no? Doon sa mga iba, doon sa mga may mga experience or may mga kaibigan na nalaman kayo na denied ngayon, tapos nag-apply, na-approve din kaagad after pangalawang pag-apply. Yan. Pero dito sa Canada mga kainis, no? Pag dito naman sa Canada, halimbawa na-refuse ka, parang first time ko lang maka-encounter ng gano'n, no? Dito, pag nandito ka na sa loob ng Canada na nag-apply ka ng working permit tapos na-refuse ka, parang first time ko lang. Pero siguro nga dahil sa sobrang higpit na ng Canada sa mga pagpili or sa pagpasok ng mga temporary foreign contract worker or permanent residents dito sa Canada. Ang pagkakaalam ko pa nga, no? Kahit na eligible ka, kahit na pwede ka, parang dinidenied ka na rin nila kasi nga parang nagbabawas na ng mga permanent residency or mga working permit na magtrabaho rito sa Canada mga kainis, no? Parang mayroon ng cap, mayroon ng limit or talagang nagbabawas na sila sa panahon ngayon. Kaya sobrang higpit talaga ng Canada sa ngayon mga kainags, ano? Sobrang higpit talaga kasi ang nagrereklamo ay, alam niyo sino yung mga nagrereklamo na? Mga Canadian citizen na ang nagrereklamo, tsaka mga permanent residents na nagrereklamo mga kainis, no? Kasi nga nawawala na ng trabaho ang mga Canadian citizen, ang mga permanent residents nawawala na sila ng trabaho. Yan, parang halos lahat inapupunta na sa mga temporary foreign contract workers. So yun ang aking nabasa, no? Ayon sa aking nababasa at sa mga napapanood na ating mga kapwa vlogger dito sa Canada, na ang kanilang content ay about immigration. Yan. So siguro ngayon lang yan, ano? Baka pag natapos ng lahat-lahat, syempre under recession yata tayo ngayon. Pag natapos ng lahat ng yan, magiging maayos na uli lahat para sa mga gustong pumasok ng Canada mga kainis, ano? Pupunta muna kami ni Mahal na Reyna ngayon sa Costco at bibili kami ng pagkain ng aso. Yan, so dito na tayo sa Costco na tayo mga kainis, ano? Yan, yan, tapos sa alas 5 pa lang ngayon, 5:50 ng hapon mga kainags, ano? Daming sasakyan. Tsaka gabi na, no? Kasi mga kainags, magpapasko na, kaya maraming mga nag-grocery ngayon. Naghahanda sa araw ng Pasko. Kasi Mahal na Reyna, ano ma? Yan, so pero maraming sasakyan ngayon mga kainags, oh. Dami nag-grocery. Tara ma. Lamig. So mamimili lang tayo rito ng pagkain ng aso, tsaka ilang bilihin para sa darating din ng Pasko mga kainags, ano? Next week Pasko na. Oh my goodness, ang bilis. Sobrang bilis. So pagkatapos ng Pasko na yan, isang linggo na lang. Pagkatapos ng isang linggo na yan, January na, 2025 na. Mabilis na. Hanggang sa maging April na. O, di ba? Tapos maging summer na. Naku, nasarap. Ay, naku, excited na tayo sa summer. Spring muna. Grabe. Kuha tayo isa nito mga kainags. So, ay, Diyos ko, bigat. Tapos kuha rin tayo ng isa nito. Paborito nila to, salmon and sweet potato. Yan. Ayos. Tapos kumuha na rin tayo nito, steak. Ayos ito mga pagkain ng aso mga kinis, ano? Good for 2 months na siguro to. Abutin, dalawa. Yan.
Tara na, let's go na mga kainex, ano? Nilagay na natin yung pagkain ng aso dito sa likod ng truck natin. Yan, tapos lagay na natin to doon sa lagayan. Baka may sakyan, wala. Kita niyo yung usok mga kainex, ayun, no? Ang bagal, no? Namumuo siya, no? Ibig sabihin malamig talaga ang panahon ngayon, no? Ang ganda, oh. My God, ganda mga kainex, oh. Christmas light, oh. Ganda, oh. Lupit, no? Wow. Ito po, ang ganda, oh. Wow, beautiful. My goodness. Wow. Saksak natin yung black heater. Yan. Alright. Sabit natin to. Malamig ang panahon natin hanggang bukas, hanggang sa makalawa. Yan, so si Malarina nagluluto na ng pansit mga kainags, Tapos ito yung sinasabi ko kanina, lechon. Nako. Yan ang lechon kawali, luto na mga kainags. Kaya lang, bawal sa atin yan. Nako. Bawal sa atin yan. Tikim-tikim lang siguro. Mama, dyan ka muna ha. Hintayin mo na lang pagluto na yung pansit ha. Yan. Kunin natin tong pansit ng Malarina. Sarap. Nako po, may chicken pa. Tara, makain tayo. Kain tayo mga kainags. Sarap nito. Nako po, Panginoon. Pampasarap. Panginoon. Sarap. Ang inggit tayo. Sarap na. Nako po, Panginoon. Sarap. Malasa talaga yung chicken sa Costco, no? Masarap naman. Hindi. Sarap talaga sa Costco. Asa ba siya? Wala nga siya. Siyempre mga kainis, tapos na tayong kumain. At siyempre, pagkatapos natin kumain, anong role ko? Siyempre, maghugas ng plato. Si Malarina nagluto eh. Yan. So, yung mga hugasan natin, nako. Magtatapon na rin tayo ng basura at puno yung mga basurahan at food scrap natin. Puno na rin, no? Nako, itatapon na rin natin yan. Yan. So, Malarina, maraming salamat sa luto mo. Busog na busog. Thank you. Tatanda mo lagi, mahal kita. Mama, chup-chup, ha? Ayun. Parang si Pogak. Mukasing. Tara, umpisa natin magugas. Sige, tambak. O yan, ayos. Hindi, ganun talaga tayo mga tatay, mga kainags, ako inako ko na kasi, sabi ko, ako na maghugas. Bukal lamang sa aking kalooban eh. Diba? Doon nga pala sa mga naghahanap sa akin ng Christmas party ng Spot Pinoy. Nandun po ako, nanonood po ako, no? Hindi lang ako makapag-comment kasi meron pinapagawa sa akin si Malarina. Nung time na yon, nakikinig ako, meron ng headphone. Ginagawa ko yung black heater plug ni Malarina doon sa labas. Kasi kailangan ko nang gawin dahil si Malarina may pasok na maya-maya ng konti, tapos kinagabihan, lalamig na, kaya kailangan may saksak yung black heater niya doon sa kanya sasakyan. Pero nakikinig ako at maraming salamat po sa mga nag-shoutout sa akin, nag-mention ng pangalan ko. Yan. At sa mga tropang Spot Pinoy, binanggit nila ang pangalan ko during that event na Christmas party. Yan. Maraming salamat. Pero nakikinig ako. Pero nag-comment pa nga ako, sabi ko, nakikinig lang ako kasi meron akong ginagawang importante. Yan. So, Merry Christmas sa inyo lahat.